si Lawrence sa may masukal na daan papasok ng kakahuyan. Nang makalayo na sila sa may highway, hininto ni Lawrence sa sasakyan. Nakita niya si Lawrence na may hawak na palakol. Gulat na gulat si Menz. Sabay hinawakan ni Lawrence ang kaliwang kamay ni Mary at kinaga ito ng palakol. Putol ang kamay ni Mary. Napasigaw si Mary ng ubod ng lakas at kitang kita niya ang kanyang kamay na humandusay sa lupa. Ang kwento natin ngayon ay may marahas na pangyayari at hindi angkop ito sa mga batang manonood, kaya patnubay ng magulang ang kailangan. Bago tayo magsimula sa ating kwento, kung gusto nyo ganitong mga content, please consider subscribe at i-click nyo na rin ang notification bell, pati na rin ang like icon, tsaka i-share nyo na rin sa mga katropa pits natin dyan. Narinig nyo ba ang salitang hitchhike o hitchhiker? Ito ang tawag sa mga taong sumasakay o nakikilibre ng sakay para makarating sa kanilang patutunguhan. Noong 1960s to 1970s, usong-uso ang mga ganitong gawain, lalong-lalo na sa bansang Amerika. Dahil sa gawain ito ay nakakarating ang ibang mga pasahero o ibang mga walang sasakyan sa kanilang patutunguhan. Kadalasan ang ginagawa ng mga hitchhiker para pumara ng sasakyan ay yung okay sign. Alam nyo, napapanood nyo sa mga palabas, lalo na yung old movies, nagsasign sila ng paganyan, okay sign. Yan kadalasan ang ginagawa nilang pampara. O kung minsan naman ay meron silang mga placard na nakasabit sa kanilang mga dibdib or sa hawak ng kanilang dalawang kamay na nakalagay kung saan sila paparoon para mapansin ng mga truck o mga sasakyang dumadaan. Ganon ang ginagawa ng mga hitchhiker. Kaya nung mga panahon ngayon ay normal lang sa Amerika ang makisakay sa hindi mo kakilala. Pero ngayon, napakadelikado na dahil usong-uso na ang kidnapan, lalong-lalo na sa mga bata. Taong 1978, isang batang may edad na 15 taong gulang at nagngangalang Mary Vincent ang naglaya sa kanilang bahay sa Las Vegas, Nevada, papunta ng Los Angeles, California, dahil doon nakatira ang kanyang lolo. Simula Las Vegas hanggang California, hinitchhike lang ito ni Mary para makarating sa kanyang lolo. Awa naman ng Diyos, wala naman nangyari sa kanyang masama. Ligtas at maayos siyang nakarating sa kanyang lolo. Nang nakarating na siya ng Los Angeles, California, ay kinamusta naman siya ng kanyang lolo. At doon, sinabi niya ang kanyang mga problema kung bakit siya naglayas. Sabi niya sa kanyang lolo na gusto niyang ipakita sa kanyang mga magulang na siya ay nagre-rebelde dahil hindi siya sang-ayon sa pagdi-divorce ng kanyang mga magulang. Kaya naintindihan naman ng kanyang lolo ang kanyang dahilan. Tinanggap siya ng kanyang lolo at pinatira sa bahay niya. Noong unang mga araw ay okay naman si Mary. Wala namang problema. Okay naman ang kanyang pamumuhay. Hanggang sa lumipas pang ilang mga araw, ay nakaramdam si Mary ng isang matinding pangungulila sa kanyang mga magulang. Bigla niyang naisip na gusto niya na uling bumalik dun sa kanilang bahay sa Las Vegas, Nevada. Pero nangamba siya na baka magalit ng kanyang lolo. Kaya ang ginawa nito ni Mary, umalis siya sa bahay ng kanyang lolo na walang paalam. September 29 ng parehong taon, umalis si Mary sa bahay ng kanyang lolo. Nung minsang umalis ang kanyang lolo sa bahay niya, ay kinuha naman ni Mary ang pagkakataong lumayas. Umalis siya ng bahay na walang paalam. Dali-dali siyang pumunta ng highway at nag-hitchhike ng mga sasakyang dumadaan doon. Matagumpay namang nakasakay si Mary at ang unang drop-off ay sa Modesto, California. Pagbaba niya ng Modesto, nakakita siya ng dalawang magkasintahan na nag-hitchhike din. Tapos napansin niya yung placard na nakalagay, going to south. Kaya ang ginawa ni Mary ay dinapitan niya yung dalawang magkasintahan na yon at nakisabay na rin siya since sa south din ang punta niya. Makailang para ang ginawa nila pero wala talagang bumaparang sasakyan. Walang humihinto sa kanila. Hanggang isang sasakyan ang bigla na lang huminto sa may unahan ng kanilang kinatatayuan. Siguro mga 10 to 15 meters ang pinaghintuan ng sasakyan mula sa kanila. Kaya ang ginawa ni Mary, tumakbo siya pupunta ng sasakyan at tinanong niya ang driver. Ang sabi niya sa driver, "Kuya, pwede mong makisakay?" Ang sabi naman ng driver ay wala namang problema. Pero ang gusto niya lang ay si Mary lang yung sumakay. Nagtaka si Mary. Tiningnan niya ang loob ng sasakyan at napakaluwag. Tapos tiningnan niya ang driver. Wala naman itong kasama. Sabi niya sa driver, "Kuya, bakit ayaw niyo kami pasakayin? Mag-isa lang naman kayo at saka maluwag naman yung van." Sabi naman ng driver, "Basta, ikaw lang ang gusto kong pasakayin. Kung papasakayin mo sila, di wag ka na lang din sumakay." Kaya napaisip si Mary at sabi niya sa driver, "Kuya, sige saglit lang. Pupuntahan ko lang ang mga kasama ko
at sasabihin ko kung ano yung napagdesisyonan nyo. Pinuntahan niya ang kanyang dalawang kasama at sinabi kung ano ang sinabi ng driver. Nagtanong ang dalawa niyang kasama ngayon. Sabi ng dalawang kasama niya, bakit naman kami hindi papasabay ng driver? Ang sagot naman ni Mary, hindi niya alam. Kaya nagsalita ang dalawang magkasintahan na, duda kami sa mga kinikilos ng driver na yan ah. Ang sagot naman ni Mary, okay lang yan, wala naman sigurong gagawing masama. Pero sa kaloob-looban ni Mary, pareho lang ang nararamdaman ni Mary sa nararamdaman ng dalawang magkasintahan. Nangangamba din siya sa kinikilos ng driver, pero wala siyang magagawa kasi ayaw niyang gabihin sa daan at saka bihirang-bihira lang na may humintong sasakyan para pasakayin sila. Kaya grinap niya na ang pagkakataong yon upang makauwi ng mas maaga sa bahay nila sa Las Vegas, Nevada. Kinuha na ni Mary ang kanyang mga gamit, dumiretso na siya ng van at sumakay doon. Pagsakay niya ng van, doon nagpakilala ang lalaki. Ang sabi ng lalaki, ako nga pala si Lawrence Singleton, 51 years old, kasal at may ilang anak. Medyo mahaba din ang pinag-usapan nila Mary at ni Lawrence. Dahil sa haba ng pag-uusap nila, medyo napanatag naman ang loob nito ni Mary. At nagsabi si Mary kay Lawrence na kung pwede ay umidlip muna siya saglit kasi pagod na siya. Ang sabi naman nito ni Lawrence walang problema, take your time, matulog ka. Kaya tumagilid na nga si Mary at natulog na sa kanyang kinauupuan. Lumipas ang ilang mga oras na alimpungatan itong si Mary at tila ba parang may kakaiba siyang nararamdaman. Ang nangyari, ng pagising na pagising niya, nakita niya iba na ang tinatahak nilang direksyon. Napatanong tuloy siya ngayon agad dito kay Lawrence. Sabi niya, Kuya Lawrence, bet parang papunta na tayo ng north. Sumagot naman itong si Lawrence na, oo nga no, ay teka, nagkamali ako. Sige, iikot na lang ako. Hindi na nagsalita si Mary dahil ang lakas-lakasan ng kutob niya na parang may gagawin itong si Lawrence. Kasi imposibleng magkamali si Lawrence napakalayo na nang nararating nila papuntang north. Kaya nag-isip si Mary ng paraan para makababa sa sasakyan na yon. At sinabihan niya si Lawrence na, Kuya Lawrence, pwede ba nating itabi sa tabi ng daanan? Kasi naiihi ako Ang sabi naman ni Lawrence, sige, saglit lang, hahanap tayo ng magandang pwesto. At ang isip naman ni Mary, pag huminto ang sasakyan at tumabi sa gilid ng kalsada, pagbaba niya ay agad siyang tatakbo upang makalayo kay Lawrence. Pero nung tiningnan niya ang kanyang sapatos, hindi pala nakabuhol ang sintas niya. Kaya nag-isip siya, kung bubuhulin niya yung sintas na nakasakay siya dun sa van na yon, magdududa si Lawrence kung ano ang gagawin niya. Kaya hinintay niya munang huminto ang sasakyan, tapos bababa siya kung waring bubuhulin niya ang kanyang sapatos. Sabay tatakbo siya ng ubod ng bilis para hindi agad siya maabutan ni Lawrence. Subalit, itong si Lawrence naman ay may ibang plano. Imbis na ihinto niya sa gilid ng daan, nakakita si Lawrence ng daan papasok ng kagubatan. Kaya ang nangyari, imbis na magdire-diretso, lumiko bigla si Lawrence sa may masukal na daan papasok ng kakahuyan. Nang makalayo na sila sa may highway, hininto ni Lawrence sa sasakyan. Kinabahan ng sobra si Mary dahil nasa gitna na sila ng kakahuyan. Pero hindi pa rin nagpalata si Mary kasi ang balak niya ay hindi makahalata si Lawrence sa kanyang gagawin. Ang ginawa ni Mary, dahan-dahan siyang bumaba at dahan-dahan niya inabot ang kanyang sintas. Pero hindi niya pa naaabot ang kanyang sintas, bigla na lang, boom! Nawala ng malay si Mary. Isang matigas na bagay ang dumapo sa kanyang batok. Pinalo pala siya ng martilyo ni Lawrence. Pagkagising ni Mary, nasa likod na siya ng sasakyan at nakatali na yung kamay at paa niya. Takot na takot siya. Nagsisisigaw, humihingi ng tulong. Sinabi niya pa kay Lawrence na, Kuya Lawrence, pakawalan mo na ako dito. Pangako wala akong pagsasabihan na ginawa mo to sa akin. Basta pakawalan mo lang ako dito. Walang sabi-sabi, binuksan ni Lawrence ang likod ng van. Nagmakaawa at nagsisisigaw si Mary. Paulit-ulit niyang sinasabi na pakawalan na siya. Maawa ka na Kuya Lawrence, pakawalan mo na ako. Pero nakatitig lang si Lawrence sa kanya. At ang ginawa ni Lawrence, walang sabi-sabi. Bigla niyang inambahan si Mary at ginawa ang kahalayan at pang-aabuso sa kawawang babae. Walang kalaban-laban si Mary ng mga panahong iyon. Kahit anong pagpupumiglas niya, kahit anong sigaw, ay hindi umuubra sa pagiging marahas ni Lawrence. Pagkatapos ni Lawrence sa kanyang ginagawa kay Mary, lumabas siya uli ng van. Sinarado niya ang pinto
at pumunta siya sa parting harapan ng van sa may driving seat. Tapos natulog. Nakuha pang matulog ni Lawrence. Tiningnan ito ni Mary. At pagkatapos ay sinigurado niyang tulog na si Lawrence bago siya gumawa ng hakbang. Pinilit niyang pakawalan ang sarili niya. Pinilit niyang tanggalin ang mga lubid sa paa at kamay niya. Pero lumipas na lang ang ilang mga oras. Hindi pa rin niya kayang tanggalin kasi sobrang higpit ng pagkakatali ni Lawrence sa paa niya at sa kamay. Nagising uli si Lawrence dahil sa pinaggagawa ni Mary. Napansin naman ito ni Mary at sinabi niya, "Kuya Lawrence, pakawalan mo na ako. Pangako hindi ko sasabihin sa kahit na kanino ang ginawa mo sa akin. Hindi ako magsusumbong sa pulis. Pakawalan mo lang ako." Napatingin si Lawrence sa kanya at bumaba na naman ng van. Pumunta sa likod at binuksan ang likurang pinto ng van. At pagkatapos ay nakita niya si Lawrence na may hawak na palakol. Gulat na gulat si Mary at nagsisisigaw, "Kuya Lawrence, huwag mo akong patayin. Please lang, maawa ka sa akin." Iyan ang mga sigaw ni Mary. Napilit niyang sinisigaw at pilit siyang nagmamakaawa kay Lawrence na pakawalan na siya. Ang sabi ni Lawrence, "Pakawalan ba ka mo? Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita." Hinawakan ni Lawrence ang buhok ni Mary, sabay hinila palabas ng van. Lagapak si Mary sa lupa. Napatingala siya kay Lawrence, sabay hinawakan ni Lawrence ang kaliwang kamay ni Mary at kinaga ito ng palakol. Putol ang kamay ni Mary. Napasigaw si Mary ng ubod ng lakas at kitang-kita niya ang kanyang kamay na humandusay sa lupa. Hindi pa dito nakontento si Lawrence. Kinuha niya pa ang kanang kamay ni Mary. Sa sobrang takot ni Mary ay napahawak din siya sa kamay ni Lawrence. At sa ginawa niyang yon, nagulat si Lawrence. Kaya dali-dali niyang pinutol ang kanang kamay ni Mary. At pagputol ng kanang kamay ni Mary, napatumba si Mary. At dahil sa ginawa ni Lawrence, ay bumigay si Mary. Pero itong si Lawrence ay pilit nagpupumiglas at gustong tanggalin ang kamay ni Mary na nakahawak pa rin sa kamay niya. Nang matanggal niya na ang kamay ni Mary, agad niyang hinawakan si Mary sa buhok at kinaladkad papunta sa van. Hinawakan ng katawan at pinasok uli sa van. Sinarado ni Lawrence ang pinto. Pumunta sa may driving seat at nag-drive palabas ng kakahuyan. Nang makarating si Lawrence sa may highway, dali-dali niyang binagtas ang daan upang makalayo sa pinangyarihan ng krimen. Nang makarating siya sa bandang unahan, huminto si Lawrence kasi nakikita siya ng culvert o yung imburnal kung tawag sa atin dito. Nakaisip siya ng paraan. Doon niya napagdesisyonan na itago ang katawan ni Mary sa ilalim ng culvert o ng imburnal. Bumaba siya ng van, binuksan niya uli ang pinto, kinuha niya si Mary, sabay inihagis niya doon sa ilalim ng culvert. Medyo kasi may kalalim ang culvert na yon. Siguro mga 6 feet to 7 feet ang lalim. Lagapak ang katawan ni Mary doon sa ibaba ng culvert. Sabay bumaba naman itong si Lawrence at kinuha ang katawan ni Mary, sabay sinalpak doon naman sa loob ng culvert. Sabay sabi nito ni Lawrence na, "Ayan, malaya ka na." Umakyat si Lawrence at dali-daling umalis sa may culvert para hindi na siya mapansin o makita pa ng ibang mga tao. Akala ni Lawrence tapos na ang lahat. Akala niya walang makakapansin o makakakita sa kanya. Akala niya hindi siya mahuhuli sa ginawa niyang krimen, pero dun siya nagkakamali. Ang hindi niya alam, buhay pala itong si Mary. Nagpanggap lang pala si Mary na patay. Nang nakita niyang pinutol ang kanyang dalawang kamay, dun siya nagpasyang magpanggap na patay. Dahil kung nagpumiglas pa siya noon o nagsisisigaw pa siya noon, maaaring pati ang ulo niya o pati ang liig niya ay putulin ni Lawrence. Kaya ang ginawa ni Mary, kahit hirap na siya, tiniis niya ang lahat ng sakit ng pinaggagawa ni Lawrence. Kahit yung pagtapon sa kanya sa imburnal, tumama ang kanyang tagiliran doon at nabali ang dalawang tadyang niya. Tiniis niya yun at hindi siya gumawa ng kahit na anong reaksyon. At dahil doon, ang akala ni Lawrence na patay na talaga siya. Gusto nang bumigay ni Mary ng mga panahong iyon, pero may nagsasabi sa sarili niya na kailangan niyang mabuhay. Kaya ang ginawa ni Mary, nung nasa ilalim siya ng imburnal, gamit ang dalawa niyang kamay na putol, gumapang siya palabas ng imburnal. At paglabas niya ng imburnal, umakyat siya sa highway. Pagkatapos
ay tinaas niya ang kanyang dalawang kamay at tumakbo sa kalsada. Balot na balot ng putik at dugo ang kanyang hubad na katawan. Pero wala siyang pakialam. Pinara niya ang lahat na ng sasakyang dumaraan. Pero karamihan dito ay walang humihinto. Dahil siguro sa takot na nakikita nila sa itsura ni Mary. Ikaw ba naman makakita ng isang babaeng hubad na punong-puno ng putik at dugo ang katawan, tapos putol pa ang dalawang kamay? Hindi ka kaya matatakot? Pero hindi talaga si Mary pinabayaan ng Diyos, dahil merong dalawang mag-asawa na huminto sa kanyang harapan. Kahit nag-aalinlangan sila, ay tinanong pa rin nila si Mary kung ano ang nangyari. Sinabi naman ni Mary ang mga pangyayari at agad naman nilang tinulungan si Mary. Dinala nila si Mary sa pinakamalapit na ospital. Nang nakarating na doon, ay ginamot agad si Mary ng mga doktor. At pagkatapos, nagsidatingan ng mga otoridad at investigador. Tinanong nila si Mary kung ano talaga ang mga nangyari. Sinabi ni Mary ang ginawa sa kanya ni Lawrence Singleton. Dahil sa pagiging detalyado ng pagkaka-describe nitong si Mary sa pagmumukha ni Lawrence, ay nakagawa sila ng perpektong sketch na kabukang kamukha naman ni Lawrence. Isinapubliko nila ang sketch na yon at nakita naman ito ng kapitbahay mismo ni Lawrence at pinag-ibigay alam agad sa otoridad kung saan nakatira o nagtatago si Lawrence. Nasa kote ngayon itong si Lawrence. Agad na sinampahan ng kaso ng kapulisan ng attempted murder at serious physical injury itong si Lawrence Singleton. Dahil sa tibay ng ebidensya at sa mga testimonya na ginawa ni Mary Vincent, ay napatawan ng 14 na taong pagkakakulong itong si Lawrence Singleton. Ang sabi pa ng judges ay gusto niya pang dagdagan o nais niya sanang mas higit pa dito ang ipapataw na parusa kay Lawrence. Pero sabi ng judge, ito ang nakasaad sa batas ng Amerika, kaya wala silang magagawa. Bago makulong si Lawrence, nang nagkaroon sila ng pagkakataon na maglapit ni Mary, pinulungan niya itong si Mary. Ang sabi ni Lawrence, tatapusin ko. Takot na takot itong si Mary sa sinabi ni Lawrence, kaya hindi siya mapakali at nangangamba na baka balikan siya ni Lawrence pagkatapos na 14 na taon. Subalit makaraan lang ng 8 taon, nabigyan itong si Lawrence ng parol at nakalaya. Nang mabalitaan ito ni Mary, ay takot na takot si Mary dahil baka nga balikan siya ni Lawrence. Subalit pagkalipas ng 10 taon mula ng pagkakalaya ni Lawrence, ay napabalita na may pinatay na naman siyang isang babaeng na nagngangalang Roxanne Hayes, 31 years old at isang single mom. Sa kasamaang palad, pinatay talaga ito ni Lawrence. Nasa kote si Lawrence at nakasuhan na naman. Sa tulong ni Mary at sa bigat ng mga ebidensya at sa ginawa niya kay Mary, pinatawa na siya ng death penalty. Subalit bago bitayin itong si Lawrence, namatay siya. Natagpuan na lang siyang patay sa loob ng kulungan. Ang dahilan, namatay siya sa kanser. Pakiramdam tuloy ito ni Mary na dinaya siya ni Lawrence, kasi ang gusto sana ni Mary na makamit niya ang katarungan. Mamatay si Lawrence nang naaayon sa batas. Gusto niyang makitang bitayin si Lawrence, pero sa kabila nito, napanatag naman ang loob ng pamilya ni Mary dahil wala na o namatay na ang taong umabuso at pumutol sa mga kamay ni Mary Vincent. At dito nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento, mga kaibigan. Hanggang dito na lang. Abangan na lang ang susunod nating mga kwento.